Mga kabayan, nagpahayag ng kaluwagan at kasiyahan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos tuluyang ibasura ng House Committee on Justice ang mga impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Ayon sa Pangulo, ang naturang issue ay naging sagabal lamang sa kanyang trabaho at hindi nakatulong sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Masaya ako na tapos na ang impeachment laban sa akin dahil nakakaabala lang ito sa trabaho namin sa gobyerno. Yan po ang sabi ng Pangulo. Dagdag pa ni PBBM, mula pa noong una ay hindi na siya nababahala sa mga reklamo dahil walaan niya itong sapat na batayan at malinaw na may bahid ng politika. Hindi ako masyadong nag-aalala dahil nakita ko ang impeachment complaint. Wala talagang sapat na batayan at isa lang itong political move gaya na nakasanayan. Dagdag pa ng Pangulo. As the statement that we made earlier, I'm happy it's done and we can get on with our work. Because these things are distractions from the things that we were doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political Mr. President, kanina po na-transmit na ng House Secretary General ang dalawang impeachment complaint laban kay Bibi Sara. Ano po yung reaction niyo po dito? No, I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their jobs. Thank you, Mr. President. Samantala, naniniwala naman ang makabayan lawmakers na kitang-kita di umano na sinadyang tuluyan ng patayin ng House Justice Committee ang mga impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inaasahan natin na sa harap din ng plenary, magiging uphill battle talaga yan. Magiging mahirap, hindi magiging madali. Hindi na ito lulusot. Si Presidente hindi na lulusot kasi pinakita ng mayorya na talagang desidido silang patayin na sa maagang yugto pa lang para hindi na umabot sa investigation stage proper kung saan ilalabas na ang ebidensya at kailangang sumagot ang Presidente. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Walang term sharing pero planong ihalal si Senadora Loren Legarda bilang Senate President bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Sa panayam sa Ted Filon at DJ Chacha, inamin mismo ni Senate President Tito Soto na pinag-usapan na nila ng ilang mga taga-mayorya ang naturang plano. Gusto nila magkaroon ng first woman Senate President. Sige, gawin natin. So, it's not really term sharing. Kasi kung term sharing, 1.5 years tayo. Or tigwa 1 year tayo. Medyo hindi yun ang tamang term. Ang tamang term is we plan to make her Senate President towards the end of her term. Towards the end of the 20th Congress. Pero naging matipid ang sagot ni Legarda nang tanungin ko siya tungkol dito. PSP Soto said no term sharing but they have plans to install you as SP before your term ends. Wala kong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa. But the Senate presidency was indeed offered to you, ma'am. Could you confirm that po? Was it offered to you? You're excited to have a headline. I know how you feel. You're ready to be SP once it's given to you, ma'am, the position. You're ready po. Aba, ganyan din ako noon. You always put words into the mouth. Sabi naman ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, alam daw ni Senator Legarda ang tungkol sa napag-usapang plano. No, wala namang formal term sharing, but there's already an agreement. Sabi niya kasi hindi niya alam Siyempre, she has to be humble. Matapos ang eksenang ito kahapon kung saan tumayong presiding officer at umupo si Legarda sa rostrum, nag-post din ng larawan si Senador Kiko Pangilinan kung saan magkakasama sa Senate Lounge ang 9 na miyembro ng mayorya. Dito, magkatabi sina Soto at Legarda at ang caption, power sharing. Sabi naman ni Pangilinan, nagbibiruan lang sila. Nabanggit lang daw sa pulong ang power sharing pero walang napagkasundo ang pinal sa caucus.
Sa ngayon, ang sigurado daw, suportado pa rin si Senate President Soto ng 15 senador o mayorya ng Senado. Wala pa rin naman daw lumalapit sa kanya para magpresenta na may sapat na silang bilang para mapababa siya sa pwesto. Posible rin daw, sabi ni Soto, na maghikayat sila ng ilang taga-minority bloc na sumama sa kanilang kampo. Ayon kay Soto, nang umugong ang kudeta, may nakipagpulong pa sa kanya na ilang miyembro ng minority bloc. Hindi na niya sinabi kung sino ang mga yan, pero malinaw daw na ang sentimiento ng mga taga-minorya ay hindi laban kay Soto. Idinulog nila ang direksyon ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kung saan may ilang senador na pinakakasuhan base sa draft report sa flood control scandal. Naging mainit din daw ang mga ito nang tanggalin bilang chairman ng Committee on Foreign Relations si Senator Amy Marcos. Masyadong marami nakapending na treaty at saka yung issue namin sa against China, yung Foreign Relations Committee medyo favoring yung grupo ng minority pagdating dito sa China stand. Kami gusto ko sinamin yung sanang plano to adopt yung undiplomatic criticism of these officials ng China sa atin. Muling iginiit ni Soto na ang Committee on Foreign Relations ay isang major committee na dapat mapunta sa miyembro ng mayorya, pero hinayaan lang daw nila ito noon kay Senator Marcos kahit miyembro siya ng minority bloc dahil akala nila ay may tsansang sumama ang senadora sa majority bloc. May katiting na pag-asa pa raw na mabaliktad ang desisyon ng Kamara na i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Isang araw naman matapos itong mapasura, humarap sa publiko ang Pangulo sa unang pagkakataon matapos tamaan ng diverticulitis. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. San Juan City Mayor Francis Javier Zamora, our TESDA educator. I brought my own podium para hindi ako nahirapan Nagawa pang magbiro ni Pangulong Bongbong Marcos nang dumalo sa event ng TESDA sa San Juan City kanina. Dito ibinida ang higit 1 trilyong pisong pondo na inilaan sa edukasyon, kung saan isa rin ang TESDA sa makikinabang. At isa sa mga proyekto sa ilalim nito, ang TESDA Online Skills Passport na siya mismo ang nanguna sa paglunsad. Maaari rin itong ituring bilang isang job portal site. Iko-connecta rin ito ang mga estudyante, graduate, manggagawa at ang industry representative mula sa lahat ng rehiyon ng bansa. Unang public appearance ito ng Pangulo sa labas ng Malacanang makalipas ang 2 linggo mula ng tamaan ng diverticulitis. Isang araw din ito matapos ibasura ng House Committee on Justice ang 2 impeachment complaints laban sa kanya, bunsod ng pagiging insufficient in substance. Wala nang sinabi tungkol dyan ang Pangulo, pero ang palasyo, una nang sinabing masaya ang Pangulo na nasunod ang due process at napatunayang wala siyang impeachable offense. Siguro mas maganda na rin na itong mga issue na to ay nabigyang liwanag sa pamamagitan ng nangyaring hearing sa Committee on Justice. At naliwanagan na rin yung mga tao na mga gawa-gawang kwento ito sa kanya. Pero ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, hindi pa rin pwedeng sabihing patay na ang impeachment complaint laban kay PBBM. Sa Lunes, February 9 kasi mag-aaproba pa ng committee report saka itatransmit sa plenaryo. Sa plenaryo, pagbobotohan pa ng lahat ng mga kongresista kung kakatigan nila ang desisyon ng House Committee on Justice o hindi. 1/3 o 105 na boto ang kailangan para tuluyang mabasura ang impeachment. When taken up in the plenary and when reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. Pero tingin ni Manila Congressman Benny Abante, good as dead na rin ang impeachment kung pinatay na ito sa komite. Maaring the only thing that the plenary can do is we will submit to the plenary for a plenary vote. Kung mangyari man yung plenary vote na yan, hindi naman nanalo yan. Wala na. It's good as dead. Gayunman, kumakapit pa rin ang Makabayan Bloc sa katiting na pag-asang mababaliktad sa plenaryo ang desisyon. Sila ang naghain ng ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Malinaw naman na pinakilos talaga ang mayorya para prematurely ay patayin ito kahit hindi pa naman dapat. Sufficient with substance
ang endorsed complaint namin. Gusto natin magkaroon ng pagkakataon na mag-present ng evidence at marinig mismo si Pangulo yung paliwanag. Inaasahan natin na sa harap din ng plenary maging uphill battle talaga yan. Higit isang linggo mula nang i-anunsyo ang pagkakaroon ng diverticulitis o pamamaga ng isang bahagi ng kanyang large intestine, muli ay personal nang nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang public event sa labas ng Malacanang kahapon. Pinaunahan ni PBBM ang paglulunsad ng kauna-unahang Skills Passport ng Technical Education and Skills Development o TESDA sa San Juan City. Ang TESDA Skills Passport ay ang kauna-unahang mobile at digital solution upang mas mapadali ang training, certifications, employment at scholarship para sa mga Pilipino. Nakapaloob sa naturang Skills Passport ang digital record na isang scholar ng TESDA gaya ng National Certificates o NCs at mga nakompletong training. Ayon kay Pangulong Marcos, pagtutuunan ng pansin ng kanyang administrasyon ang pagdaragdag ng kaalaman at kakayahan ng mga naghahanap ng oportunidad. Palalakasin din namin ang pagsulong ng skills development ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya sa ating mga kabataan, TESDA Scholar at sa lahat ng gustong matuto ng mga panibagong mga skills, inaanyayahan ko kayo subukan at gamitin ang TESDA Skills Passport mobile app.